Assalamualaikum, Jamian wa barakato sa lahat ng aking kawasak-wasak dyan. Ayan, ang pag-uusapan natin ay ang mainit na balita sa nangyaring na-demonetize ang ating mga big content creator, no? So, bakit nga ba sila na-demonetize? Yan ang ating pag-uusapan at sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan, intro, ipasok mo na yan! Once again, assalamualaikum, Jamian wa barakato sa lahat ng ating tagapanood dyan, no? Pag-uusapan natin ngayon ang nangyaring na-demonetize ang kapwa nating big content creator. Ayan, ito si Tomboy TV. Tama ba? Tomboy TV. And ang ating Madam na bida-bida, ayan, na-demonetize ang kanilang page. Bakit nga ba sila na-demonetize at ano ang mga sanhi ng kanilang pagka-demonetize, no? Ayon sa kanila statement ay first na restricted is yung kanilang payout. Pagkatapos ay nung i-check na nila ang kanilang monetization ay na-demonetize lahat ng kanilang ads on Reels, in-stream ads, branded content tagging, live ads, and ads on Reels. Lahat po ng kanilang tools of monetization ay na-restricted. So, pumula po ito, ibig sabihin na demonetize ang kanilang page. Bakit nga ba ito na demonetize, no? May limang possible na dahilan, causes kung bakit sila na demonetize, no? Pag-uusapan natin yan. Una dyan ay yung food product, no? Sa kabibidyo natin na hindi natin namamalayan na nahahagip na ng ating camera yung mga food product na hindi naman tayo sponsor, no? Kaya mag-iingat po kayo sa pag-video nyo. Ayan, mag-iingat po kayo sa pag-video nyo na nahahagip yung mga branded food product dyan, na nakaka-demonetize po yan, no? Mag-iingat po tayo. Pangalawa ay reuse content. Lagi kong sinasabi itong mga reuse content, no? Dalawa lang, kung hindi ikaw yung ma-reuse content, yung nag-re-upload ng video mo. For example, ikaw na nag-reuse content, malaki ang iyong followers kesa doon sa original content na gumawa ng video, pero ikaw ang nag-upload, malaki yung followers mo, ang marireuse content yung original na nag-upload, no? O di kaya pareho kayong marireuse content. Kaya lagi kong sinasabi, original content ang inyong i-upload, no? Pangatlo dito nga sanhi kaya tayo ay ma-demonetize ay ang copyright, no? Ang copyright, mayroong ibang music, no? May ibang music na copyright, meron namang hindi, no? Kaya mag-iingat kayo sa paggamit ng music background sa inyong mga video. Maganda naman talaga panoorin na may mga music background. Ako nga yung hindi pa ako monetize, ginagamit ko yung travel music, no? Ngayong monetize na yung in-stream ads ko, may issue na yung music na ginagamit ko. So, dinelete ko yon. Pag alam nyo na minsan kasi sa busy natin, hindi na natin nakikita yung mga notification sa ating page, no? Natatabunan na, hindi na natin namamalaya na ina-alarm na tayo ng Facebook, pero hindi natin nakikita dahil sa kakagawa natin ng content, kakaisip natin anong magandang content, anong viral, nakakalimutan natin i-check
yung page quality natin. Kaya everyday po nating i-check yung page quality para malaman natin, no, na meron tayong violation. Kasi kapag tambak-tambak yung mga copyright mo dyan, mga issues mo, no, na mga reuse content mo, possible po talaga na ma-demonetize kayo. Sometimes hindi nyo mabuksan ang inyong page, no? Mag-iingat po sa reuse content. Lagi ko yung pinapaalala. Kung gusto nyo talagang hindi masira yung pinagpuyatan nyo, pinagpaguran nyo, no, mag-original content kayo. No, ipakita nyo kung ano yung ginagawa nyo, anong trabaho nyo, ipakita nyo yung totoong buhay nyo. Parang magiging diary nyo na ang inyong page, no? Ayan. And number 4 dito is graphic violation. Ano ba ang graphic violation? Yung picture ng iba, i-upload mo sa page mo, no? Na violation din po ako sa graphic violation. Yung mga bata na walang damit, hindi bawal po yan, no? Lagi kong sinasabi na mag-live kayo, magdamit kayo, no? Matanda ka man, bata, bawal po ang hindi nakadamit, no? Makinig po kayo. And number 5 is kulang sa kaalaman. So, maging maalam po tayo sa mga rules and regulation ni Meta para hindi po tayo ma-violation, no? Ang pinakamabigat dito na violation is yung reuse content and copyright. Ang pinakamahirap i-delete guys is yung graphic violation, no? Kasi kung nakita yung graphic violation, no? Minsan yung mga bata na hindi nakadamit, mabigat po yan na alright. So, mabigat po talaga na violation yung graphic violation. Yung mga sakuna, mga aksidente, lalo na kung merong makikitang pula sa katawan ng tao. Bawal po yan kay sa Meta, no? So, mag-iingat po tayo sa graphic violation. At saka kung yung pag-post ng information ng isang tao, paano, for example, ipopost mo yung isang tao, nandun lahat ng information niya sa pag-post mo, graphic violation po yan. Kasi, nangyari na rin po sa akin yan na pinost ko yung kababayan natin, na sinabi ko, wag naman, hindi ganun ang pag-solve ng problema, na anuin mo yung buhay mo. So, na violation ako doon. Dinelete ko yun. Napakahirap i-delete po. Kasi hanapin mo ng one by one kung kailan mo in-upload, saan mo in-upload. Mag-iingat din po kayo sa main account nyo. Kasi kung ano yung violation sa main account, connected po sa inyong page. Kaya mag-iingat po kayo sa original profile nyo or sa page nyo mag-upload. Okay? Malinaw. So, yun na nga. And kailangan alam nyo kung ano ang bawal at hindi kay Mamita. So, meron ba siya? Taman. Sana meron kayong natutunan sa aking bidyong ibabahagi sa inyo. Once again, wassalamualaikum. Thank you. Isisingit ko lang po, no, nakalimutan ko po. Ito yung pinaka-importante rin, no. Importante din nating malaman na bawal po mag-promote pag monetize channel ka na. Bawal po mag-promote ng kapwa mo content creator, no? Bawal po yan, no? Yung pag-mention mo ng marami sa bidyong i-upload mo ay bawal din yan, no? Bawal mag-promote. Pangalawa rin na sanhi ng pagka-demonetize natin is yung ipakita yung sahod natin. Magpakita ng pera. Bawal din po yan. Pansin nyo ba yung mga kapwa natin na yung mga malalaking vlogger sa YouTube, mapa-YouTube man o mapa-FB, never nilang ipiniplex yung kanilang sahod. Tayo, nag-music video lang. Wow, ang lakas ng apog ipakita. So yun, it's a prank din pala yung music license na yan. So, this is a big lesson yung nangyari sa ating mga content creator. Mag-iingat po kayo, no? Sa mga ina-upload nyo, sa mga galaw nyo. Ayan, mag-iingat po kayo. Kasi napakasakit, no?
na ma-demonetize tayo. Dahil ang tatlong pinaka-importante sa page ay ads on Reels, live ads at ang ads on Reels. At kapag mawala yan, wala po tayong kita. So, yun lang. Sisingit ko lang. Lutang ang aking mata. Thank you.